Magandang hapon po sa bawat isa. Hindi ba kayo nagagalak sa hapong ito? Alam niyo po mga kapatid, talagang napakaraming dahilan para po tayo ay patuloy na makaramdam ng galak sa ating mga puso. Alam niyo po kanina, bago po ako dumako sa aking mensahe mga kapatid, gusto ko po na magpatotoo din ng saglit. Kasi nakarelate ako doon sa kapatid natin. Kasi alam niyo po, yung mother ko din, nagkaroon din siya ng tubig sa baga. At sabi ng doktor, TB. Pero alam niyo po mga kapatid, during that time, wala kaming kapera-pera, kumbaga parang wala kaming ideya paano ba namin masusolusyonan yung bagay na yon. Hanggang sa umabot sa punto na pinarealize ng ating Panginoon sa aking mahal na ina na mag-fasting ka. Fasting and prayer lang. Alam niyo po, during that time, talagang nagagalit po yung lolo ko sa kanya kasi gusto ng lolo ko magpagamot siya. So, pinagbigyan naman niya kasi syempre, father mo, tatay mo. Iba yung kumbaga parang respect eh. So, pinagbigyan niya. Hanggang sa unang turok pa lang sa kanya doon sa gamutan, talagang sabi niya bangag na bangag siya kasi ganun po yung impact ng gamot. Sobrang taas ng dosage. So, sabi niya, hindi ko kakayanin. Baka hindi ako lalong mabuhay dito sa gamot, baka lalong mamatay ako. Ganun yung feeling ng mother ko during that time. Hanggang sa umabot sa punto na nag-fasting lang siya in prayer, talagang inayawan niya na yung gamot. Alam niyo po, kabutihan ng ating Panginoon, gumaling po yung mother ko. Walang imposible sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya natutuwa po ako kasi, alam niyo po, yung ating Panginoon, iba-iba yung pagkilos sa buhay natin. At sa paraan ng healing, alam niyo po, talagang sa family namin, danas na danas po namin yan. Glory to God, mga kapatid. Sa hapong ito, pag-usapan natin na, sabi nga kanina yung living hope, ano ba yung pag-asa na meron tayo? Alam niyo po mga kapatid, yung ating Panginoon, napakarami niyang pangako. Amen po ba? Alam niyo po ba yon na merong pangako ang ating Panginoon para sa atin? Alam niyo po ba na yung ating Panginoon ay tapat sa bawat isa sa atin? Kaya nga mga kapatid, yung ating pong tatalakayin ngayon is all about yan. Tayong mga tao kasi mga kapatid, alalahanin natin pag tayo nangangako, palaging napapako. Pero yung ating Panginoong Hesukristo, napako siya para sa pangako. Purihin ang ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Hallelujah. O mapagpala naming Ama, Diyos na dakila sa lahat, pinupuri ka namin, tinataas sa hapong ito, dakila ka, Lord God, tunay nga ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat, Lord God, sa tipon ng iyong mga anak na naririto ngayon, na handang makinig ng inyong mensahe. At sa hapong ito, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ang mga mensaheng amin pong maririnig ay hindi lamang lumabas sa aming kabilang tenga, kundi talagang manuot at tumanim sa aming mga puso, Lord God. Alam namin, Lord God, na marami kaming dalahin, marami kaming bitbitin, at marami kaming mga doubts. Every time, Lord God, palagi kaming binibigyan ng kasinungalingan ni Satanas. Pero ngayon, the Spirit of Truth, hallelujah, may be upon us. Palayain mo kami, Lord God, sa ginagawang kasinungalingan ng aming kaaway. Bagkos ang amin pong maunawaan ay ang katotohanan na mula sa iyong mga salita. Sa hapong ito, Lord God, wala pong aming ibang hiling, kundi ikaw po ang siyang mapapurihan. Itago mo po ang inyong lingkod sa inyong likuran, at paawang katotohanan, Panginoon, na mula sa inyong salita ang siyang maihayag sa bawat isa. Tulungan mo po kami, Lord God, to understand your word and to apply all that you want us to apply in our lives. Purihin ka, Panginoon. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala pa rin dito. Protektahan mo pa rin po sila, Panginoon, hanggang sa sila po ay makarating ng ligtas sa dakong ito. At palagi ka namin pupurihin, Lord God. Palagi ka namin dadakilain. Purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka. Itaas ka namin sa hapong ito, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin mga kapatid ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, dahil ang tema natin para sa buwang ito ay patungkol sa resurrection. Sabi niyo nga, resurrection. Sabi dyan, sa John 2:19, sa tekstong binasa natin kanina, anong sabi? Wait lang, nahirapan. Yun. Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." Familiar ba kayo sa tekstong ito mga kapatid? Kung napakinggan niyo po yung preaching ng ating mahal na pastor nung nakaraan,
patungkol po dun sa anger. Dapat ba tayong magalit, mga Kristiyano? Ito po ay kadugsong noon, ano. During that time, alam niyo po, it was the Passover feast, na kung saan ginagawa po yung cleansing of the temple. At nung time na yon, alam niyo po, ang senaryo is, itong mga pilgrims, they are traveling for kumbaga sobrang layong distansya para lamang makapunta dun sa templo. No? And this temple was managed by the Jews. Pag sinabing Jews, ito yung mga leaders. Kadalasan yung mga leaders po. No? So halo-halo yan. Maaaring may Saduseo, may Pariseo. But most evidently, dito makikita natin na possibly yung mga kausap dito ng ating Panginoong Hesukristo ay mga Saduseo. No? Bakit po? Kasi alam naman natin, or alam nyo ba, na yung mga Saduseo, hindi sila naniniwala sa tinatawag na resurrection. Kaiba sila sa paniniwala ng mga Pariseo na sila naniniwala sila sa resurrection. Yung Saduseo, hindi po. No? So they are very much close-minded pagdating sa additional interpretation po ng Bible. And during this time, alam niyo po, nakaka-amaze. Kasi kung babasahin niyo po yung John 2, sabi dyan, sa John 2, yan. Next. Pagpasensya niyo na po, naninibago ako dito. Yan. So John 2, 13 to 22. Ayaw lumipat, sir. Pasuyo na lang po. Jesus clears the temple courts. When it was almost time for Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made up a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle, and he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Alam niyo po, during this time, pag pumupunta sila sa templo, talagang nagdadala sila ng mga offerings nila. Alay. No? At sabi nga natin kanina, dahil galing sila sa malalayang lugar, it's a very, kumbaga parang exhausting at nakaka-hassle kung pamula sa lugar na pinanggalingan nila, sila ay magdadala ng mga livestock. Isipin nyo, you're traveling by foot, tapos may dala-dala kayong mga livestock. Lamb. Sabihin natin mga ganyan. No? For offering. So, baka dumating sa punto na bago kayo makarating doon sa templo, patay na. Or hindi na at best condition yung inyong iaalay. So, during this time, ang ginawa ng mga Jews o yung mga leaders, they provided yung tinatawag na livestock. Kumbaga, pagdating nila doon na lang sila bibili. But the problem is, dahil iba-iba sila ng currency, kailangan po ng ipapalit nila yung pera nila doon sa currency na tinatanggap doon sa templo. Kaya nagkaroon siya ng mga money changers. No? So, ang ginagawa ng mga pilgrims, pag pupunta sila sa templo, instead na magdala sila ng mga livestock, magdadala na lang sila ng pera at pagdating nila doon, papapalitan na lang nila at doon na lang sila bibili ng pang-offering nila. Nasinamantala naman ng mga leader ng simbahan. Kaya during this time, alam niyo po, ang ating Panginoong Hesukristo, He really overturned the tables kung saan nandun yung mga money changers. At pinalayas niya yung mga taong bumibili at maging yung livestock. Kasi ayaw niya na maging, ano sinabi dyan? Sa next. To those who sold doves, He said, "Get this out of here. Stop turning my Father's house into a market." His disciples remembered that it is written, pakinggan niyo po ito, "Zeal for your house will consume me." Sabi diyan sa kasunod, the Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" Stop muna tayo dito mga kapatid. Gusto ko tingnan niyo ito. Sabi diyan, "Stop turning my Father's house into a market." Sa ibang mga translation, sinabi dyan, this was supposed to be a house of prayer for all nations.
At during that cleansing of the temple, napaka-importante po nito. No? Sabi dyan, stop turning my Father's house into a market. Bakit kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? At bakit kaya dumating sa punto na itong mga Jews ay nagtanong, what sign can you show to prove your authority? Alam niyo po, kung babalikan niyo, yung mga teksto sa Old Testament, actually, kaya sinabi dyan, yung mga disciples, they remembered that it is written. Bakit kaya? Kasi naisulat na po yung sinabi at yung naganap na yan during the Old Testament. Kaya alam ng mga disipulo na talagang si Kristo is the Messiah. He really is the Messiah. At He is there to fulfill all the prophecies. Nakita nila at na-recognize nila yung authority ni Jesus to do so. Bakit? Bakit hindi naunawaan ito ng mga Jews during that time? At sinabi pa nila, anong sign yung pwede mo ipakita sa amin para patunayan yung authority mo na gawin yung mga bagay na yan? Well, hindi kasi nila naunawaan yung scripture. Kaya nga sabi ng ating Panginoon dito sa dulo, Jesus answered them, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Next, sabi dyan, ayaw eh. They replied, it has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it again in 3 days or in 3 days? But the temple he had spoken of was his body. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Alam niyo po, talagang napaka-buti ng ating Panginoon. Kasi dito pa lang, pinapakita ng ating Panginoon na talagang He is in authority. He has the authority to do all of those things. Sabi dyan sa Jeremiah 7:11, ito yung sinasabi natin kanina na naalala ng mga disipulo na nakasulat. Ayaw mag-next talaga. Baka gusto ganito. Ayan. Pa-help na lang po. Has this house which bears my name become a den of robbers to you? Are you familiar? Do not make my Father's house den of robbers. Sabi din sa kasunod, Isaiah 56:7. Sabi din sa next slide, this I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar, for my house will be called a house of prayer for all nations. Ito po yung naalala ng mga disipulo, kaya right at that moment, they recognized Jesus' authority to do all of those things. Pero hindi naunawaan ito ng mga leaders, ng mga Hudyo during that time, ng Jews. No? Ito na yung problema, mga kapatid. Sabi natin kanina, yung mga Sadduceo, they are not believing in the resurrection. Kasi they are so much close-minded na yung Torah lamang yung kanilang kino-consider. Talagang yun lang. And then, ginagamit nila yun to twist. To manipulate. So, the problem is, nakita ng ating Panginoon yung problema sa templo niya. Kaya ginawa niya yung mga bagay na yun. Now, do you understand why Jesus did that? First of all, He is in authority to do so. Pangalawa, finulfill niya kung ano yung sinabi sa nakasulat sa Scripture. Pangatlo, gusto niyang ipaunawa sa mga Sadduceo yung mensahe ng resurrection. Alam niyo po, mga kapatid, even up until this moment, marami pa rin sa atin ang kagaya ng mga Sadduceo. We believe in Jesus Christ. Do you believe in Jesus Christ? But can you honestly tell from the bottom of your heart that He died and He rose again in 3 days and ascended into heaven? Naniniwala ba kayo na si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay? Do you believe in the resurrection?
Otherwise, mga kapatid, yung pananampalataya na meron tayo will not be as strong as it is. Kung hindi nabuhay si Kristo, ano pang aasahan natin na mangyayari sa atin sa hinaharap? Kung manampalataya tayo sa Kanya, ano ba yung mangyayari sa atin? Wala tayong assurance. Kung hindi siya nabuhay magmuli after niyang mamatay, wala tayong assurance. Tama ba, mga kapatid? Would you believe na kaya kanyang buhayin kung siya mismo hindi niya kayang buhayin yung sarili niya? Mahirap, no? Kaya nga ngayon, mga kapatid, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, totoo na siya ay namatay para sa iyo, para sa atin. At siya ay muling nabuhay para bigyan tayo ng pag-asa na darating yung araw na kahit mamatay tayo, kagaya niya, tayo ay bubuhayin muli. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Gusto kong maunawaan niyo ito, mga kapatid, na itong mga Saduseo, it's very interesting na itong mga Saduseo yung talagang na-encounter ni Jesus Christ during Matthew 22, verses 23 to 33. Alam niyo po, during that time, they challenged Jesus Christ kung totoo talaga yung resurrection. And they asked him this. Pakinggan niyo ito, mga kapatid. Ito yung tinanong nila sa ating Panginoong Hesukristo. Merong isang mag-asawa. Siyempre, lalaki, babae. Pero namatay yung lalaki nang wala silang anak. Ngayon, itong lalaking namatay, meron siyang mga kapatid. 7. 7 silang magkakapatid. Ngayon, when it comes to levirate marriage, ito yung klase ng marriage na meron sila before. Kapag yung asawang babae ay namatayan ng asawang lalaki at wala silang anak, pag merong kapatid yung lalaki, kailangang ipakasal dun sa kapatid. Hanggang sa ganito yung nangyari, mga kapatid, paulit-ulit, pinaasawa dun sa kapatid na isa, namatay, wala pa ring anak, pinasawa, hanggang sa lahat ng 7, namatay. Tapos, namatay din yung babae. Ngayon, ang tanong ng mga Saduseo sa ating Panginoong Hesukristo ganito. Sa resurrection, tingin mo, sino dun sa 7 yung magiging asawa ng babae? Napaisip kayo, no? Ako rin, napaisip din ako eh. Oo nga, no? Sino kaya dun? Pero mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, ang response niya, hindi nyo talaga nalalaman, hindi nyo naintindihan, or mali yung pagkaintindi ninyo sa Scripture. Mali din yung pagkaintindi nyo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi niya, yung mga mararesurrect, they will be like angels. Bakit kaya? When I was searching kung bakit ganun yung sinabi ng Panginoon, kasi angels don't reproduce. Tama. Tama po ba? They don't reproduce. Now, the Sadducees' main concern is the reproduction, the replenishment. Kasi nung una, ang bigay nilang argumento, wala silang anak eh. Kaya pinasawa kasi para magkaroon din ng anak. Tama ba? Offspring. At napaka-importante ng replenishment pagdating sa mundo. Tama po ba? Kasi kung walang replenishment, kung walang anak, walang bagong generation, ma-extinct tayo. So, ito yung main concern nila. Kaya sinagot sila ng ating Panginoon na mali yung pagkaintindi ninyo. Yung mga tao, pagdating ng resurrection, it's as if they will be like angels. Alam niyo po, ang mahalaga, when I read commentaries, sabi nga doon, kapag na-resurrect na kayo, ang pinakamahalagang bagay na lang sa inyo ay yung presensya ng Diyos. Na hindi nyo na maaalala pa, or hindi maaalala, kundi hindi nyo na hahanap-hanapin pa yung human ties na meron kayo. Sabi natin, pagdating natin sa langit, makakalimutan na natin yung mga kamag-anak natin, yung asawa natin, makakalimutan na natin. Pero hindi naman po ganun directly yung sinabi doon. Ang sinasabi lang doon, pag na-resurrect na tayo,
hindi na mahalaga kung anong relationship yung meron tayo dito. Kasi yung pure joy at pure peace and pure love, the perfect peace, perfect joy, and perfect love, damang-dama na natin sa presensya ng ating Panginoon. To the point na hindi mo nahanapin yung human ties na meron ka before. Kaya ito yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. And this argument really intrigues me. Alam niyo mga kapatid, bakit nga kaya? Kasi marami, during that time, alam naman natin, nung nadatnan ni Mary Magdalene yung tomb, it was empty. Tama po ba? At maraming mga spekulasyon during that time na ipinakalat na pinakuha sa mga sundalo yung bangkay or katawan ng ating Panginoong Hesukristo para hindi or mapasinungalingan yung sinabing nabuhay siyang magmuli. So nung nadatnan nila yung tomb, it was empty. It was empty, mga kapatid. It is really empty. But what happened is, when I continued in reading the Bible, napunta po ako dito sa John 20, verse 8 and 9. And this really amazes me, mga kapatid. Sabi dyan, finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. Si John po yung pinatutukuyan dito. No, so, kasi pumunta sila ni Peter, nauna si John, na late si Peter, pero pagdating ni John dun sa tomb, hindi muna siya pumasok. Si Peter, nung dumating siya doon, dumiretso na siya sa loob. Tapos ngayon, si John, yan na. He went inside also. Sabi dyan, they still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Balikan natin ngayon yung John 2:19. Ito pala talaga yung gustong patungkulan ng ating Panginoong Hesukristo. Na hindi yung templong itinayo during that time, yung sinasabi niyang, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Kundi yung kanyang katawan, yung totoong templo. No? Sabi pa nga ng mga Sadduceo, we have spent 46 years. Nirenovate po kasi ni King Herod 46 years yung ginugugol namin para itayo ito. Ibig sabihin, hanggang ngayon, sa panahong yun, inaano pa rin, ginagawa pa rin, nire-renovate pa rin, or pinagaganda pa rin. Tapos sasabihin mo, sirain to, tapos in 3 days, kaya mo itong itayo. Pero dahil nga hindi nila nauunawaan kung ano ba talaga yung pinatutungkalan doon ng ating Panginoong Hesukristo, hindi talaga nila magets. And they have this confusion na parang pagbabanta ito sa mga leaders ng simbahan during that time. Kaya nung hinuli nga si Kristo, isa yun sa mga sanctions Isa yun sa mga nilatag na case against Him. Nagets niyo po ba? Naalala niyo po ba? Talagang ginamit din ito against Him. But little do they know, talagang hindi nila naunawaan ano ba yung gustong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus really knows what is in our hearts. Kaya kahit hindi tayo magsalita, alam niya kung ano yung tanong natin sa isip natin. And during this time, yun na yung pinunto ng ating Panginoon. Dahil hindi sila naniniwala sa resurrection, pinunto ng ating Panginoon, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Aren't you amazed, mga kapatid? I was amazed. Because naalala ko, mga kapatid, when I preached, yung about fishing, naalala po ba? Naalala niyo po yung about fishing? Sino dito naka-attend po nun? Kaso Thursday ata yan. So, ito po yung tagpo na kung saan ang ating yung disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, after His resurrection, pinagpakitaan niya ulit. He appeared to them. And what happened was, during that time, pinanghihinaan sila ng loob kasi wala na si Jesus hindi na nila kapiling So, parang nag-doubt din sila. Imagine niyo mga kapatid, they are the disciples and yet nagkaroon pa rin sila ng ganitong klaseng isipan na bumalik sa dati nilang pamumuhay at hindi ipagpatuloy kung ano yung mission na binigay sa kanila ng Panginoon. And most of us ganyan. The convenience. Mahirap kasi sumunod sa Panginoon Mas madali magtrabaho sa labas.
mag-provide for yourself, for your family. Mahirap sundin yung gusto ng Panginoon na ipagawa sa'yo. Kaya nga, pwede nating maintindihan during this time, itong mga disipulo, they really turned back to their old ways. Naging mangingisda ulit sila. At ito ang nangyari, mga kapatid. This is where I became amazed sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. During that time, they went fishing at night. Kasi alam niyo po, during night, yun talaga yung pinakamagandang time to fish. No? Alam ng mga mangingisda yan noon. So, the problem is, nung sila ay nangingisda, wala silang mahuli. Does this sound familiar sa inyo? Remember when Jesus Christ called the disciples, the first time He called them, what were they doing? Fishing. May nahuli ba sila? Wala din. Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po? Nung time na to, na nagpakita ulit ang ating Panginoon after the resurrection sa kanila, nung sila'y bumalik sa pangingisda, sa dati nilang trabaho, the same thing. Jesus did the same thing. And why do you think ganun yung ginawa niya? Gusto niya kasing patunayan na ako talaga to. You don't need to doubt. I really rose from the dead. Kung babasahin niyo po yan, John 21 verse 11, ma-amaze kayo. Actually, yung buong John 21, basahin niyo po kung paano nagpakita ang ating Panginoon. Sobrang ma-amaze kayo. Alam niyo po, nung inaaral ko to, I can't help but cry. Ganito pala talaga tayo kamahal ng ating Panginoon. Bigyan ko lang kayo ng konting background, mga kapatid. Ang una niyang ginawa, tinawag niya yung mga disipulo, sabi niya, ihagis niyo ang inyong net. At na-amaze sila. Bakit? Kasi paghagis nilang net, nung gabi wala silang mahuli. Nung sinabi ng ating Panginoon, nung nag-aabang siya dun sa shore, ihagis niyo yung net ninyo. Paghagis nila ng net, alam niyo po, doon sila nagkaroon ng huli. Hindi lang basta huli, kundi large fish. Nung binilang nila, it's 153. But even with so many with so many fish that was caught, the net was still not torn. Isipin nyo, kayo makahuli ng 153 na isda, malalaking isda. Tapos yung net ninyo, possible talaga masira. Pero bakit hindi nasira? Question din sa akin to Gano'n ba kalaki yung bangka nila? Kaya ba talaga nilang ilagay yun doon sa bangka nila? But you will be amazed, mga kapatid. Kasi hindi lang dito pinatunayan ni Kristo na siya yung tumatawag sa kanila during that time. He invited them to breakfast. Ano yung binreakfast nila? Fish and loaves. Tinapay. Remember anything? Is this ringing a bell sa inyo? Meron ba kayo naaalala sa tinapay at sa isda? When He fed the multitudes, ano yung pinakain niya? Isda at tinapay. Sinasabi na naman niya ngayon sa mga disipulo, ako talaga to Kaya dapat kayo maniwala. Ako talaga to. Yun yung sinasabi niya. Yun yung gusto niyang patunayan. Sinabi nga dyan, no one dared to ask Him, who are you? Kasi alam na nila sa sarili nila, si Kristo talaga to Siya lang yung may kayang gumawa nito And this is where I really became amazed. And dito na ako nag-umpisang umiyak, mga kapatid, nung inaaral ko to. It was full of large fish. Sabi dyan, ano yung number? 153. During that time, they have this theory na kung saan, yung 153, it talks about the species of fish during that time. Which also, pwede rin, when we use this, or when we read this, it also talks about the races of men, all races of men. But even though this is not as important as the image na gustong ibigay sa atin ng ating, ng manunulat na si John, ng sumulat na apostol si John, napakagandang pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid. 153 species of fish. Bakit kaya 153 yung nahuli nila?
Kasi yung pala, sabi nga, nung tinawag sila, I will make you fishers of men. Ang gusto ng ating Panginoon, maging fishers tayo ng men. Sino yung mga men na yon? Yung 153. All races of men. Aren't you amazed, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron tayong maalalang number na malapit dito. Sino may idea? Na palagi natin nagagamit. Which means, I love you. Yan na. Alam na alam. I love you. Parang gamit na gamit niya to, mga kapatid. Now, gusto kong tingnan niyo to, mga kapatid. 153 is all races of men. Ang command sa atin ng ating Panginoon, mahalin natin yung ating neighbors, yung ating kapwa. Sino yung kabilang sa ating kapwa? Pwedeng yung 153. All races of men. Ang problema, may kulang eh. Kulang ng 1. Yan na. In order for you to love the 153, you need the one in the center. And who is that one? Without the one at the center of everything, we can't love the 153. And this really amazes me, mga kapatid. Because the reason kung bakit hallelujah. I really can't contain yung kagalakan pag sinasabing mahal tayo ng Panginoon. Dito talaga pinatunayan ng Panginoon na wala siyang dinidiscriminate. He really loved us all. Kahit sino ka pa, kahit anong species ka pa ng isda, He loved you. He loves you. He really loves you so much. To the point that He gave His only Son to die for your sins and for you to believe that even though you are destined to die, because of Jesus Christ who saved you, He will also resurrect just like how He resurrected. Kaya mga kapatid tayo, bilang mga mananampalataya, hindi dapat natin pinagdududahan yung resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat sa isipan at sa puso natin, alam natin totoo yun. Huwag tayong magaya sa mga Saduceo na kailangan pa natin ng sign. Pero ito na nga kahit hindi natin kailangan ng sign, Jesus Christ really proved it to us. Mga kapatid, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo po ito. Yung mga disipulo during that time, it is said that they have not yet fully realized na si Kristo ay kailangan mabuhay muli. Pero during this time, siniselyohan ng ating Panginoon yung pagkaunawa nila sa bagay na yun. Na si Kristo ay talagang nabuhay magmuli. At hindi na nila kailangan bumalik sa dating sila. Ang kailangan nila magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Magpatuloy sa gustong ipagawa ng Panginoon sa kanila. And during this time, what Jesus did, ginawa niya ulit kung ano yung ginawa niya nung una. Sa fish. He again reminded them about what He did when He fed the multitudes with fish and loaves. Ito pa matindi, mga kapatid. Hallelujah. Jesus reinstates Peter. Binalik niya dun sa trabaho si Peter. Kung babasahin natin, verse 15, 16, and 17, Jesus asked him, "Do you love me?" Simon, do you love me particularly? Take note of this. Si Simon, binigyan siya ng pangalan ng ating Panginoon na Peter. But this time, He called him again with his former name, Simon. Do you love me? Sabi niya, yes. If you love me, then feed my lamb. Pangalawa, do you love me? Yes. Take care of my sheep. Next, feed my sheep. Yun yung sabi niya.
Alam nyo, during this time, ikaw ba naman, pagdudahan ka, masakit sa puso. Pero, Jesus is asking Peter para meron siyang ma-realize. Merong mabago sa way of thinking niya. No? Kasi hindi naman siguro kayo, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo that Peter denied Jesus 3 times. Alam niyo ba yon? That he denied Jesus 3 times. And this time, binabalik ng ating Panginoon yung tanong. He is giving Peter a chance to be redeemed. To be reinstated dun sa trabahong binigay niya sa kanya. Hallelujah. And verse 18, ito yung matindi mga kapatid. Sabi dyan, very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. And when you are old, you will stretch out your hands. Meron ba kayo naalala? Meron kayo naalala? How did Peter die? He was crucified also. Pero paekis. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. You will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Kahit ayaw mong i-crucify ka, mangyayari sa'yo yan. Ngayon, kung totoo na mahal mo ako, gawin mo yung pinagagawa ko sa'yo. Yun yung gustong sabihin sa kanya ng ating Panginoon. Actually, during this time, medyo nag-aano nga siya kasi ang sabi kay John, hindi siya, ang gusto ng Panginoon, pagdating niya, buhay pa rin si John eh. So parang, ikaw nga naman, sabihan ka na ikaw, mamamatay ka sa pamamagitan ng pagpapapako, tapos yung katabi mo, sabihan ng ating Panginoon na, alam mo, mabubuhay ka hanggang pagbalik ko. Eh, hindi ka ba talaga nun? Parang mapapaisip ko, Lord, ba't ganun, Lord? Ba't ako lang? Pero ito na nga mga kapatid din, ano? We all fear death. Tama ba? We all fear death. Noon yun. Takot tayong mamatay, pero noon yun. Paano ko nasabi? Ayaw nating mamatay na walang kabuluhan yung buhay natin. Ayaw nating mamatay na hindi natin na-reach yung to the fullest. Yung mga pwede nating magawa, we really live a life of purpose. And this time, God wants our life to be spent doing the purpose that He has set for us to do. He reinstated Peter para ipagpatuloy yung ministeryo ng ating Panginoon. And right now, tayo mga kapatid, sinasabihan din ng ating Panginoon, you need to know this. Our main focus, our main concern should be the Great Commission of our Lord Jesus Christ. Because that is the main reason. And that will be the only way for all of us to be part of that net. Aren't you amazed? Na nung nilarawan itong 153 inside of the net, ito talaga yung gustong ipa-imagine sa inyo ni John. Imagine ninyo, you have this net, and inside of the net, you have 153 species of fish. Abundance. No? Grabe. Imagine ninyo yon. Ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon, we should work para lahat ng races of men will be captured by the net. Ano ba yung net? Actually, sinasabi dyan that the net refers to the gospel of the kingdom of God. Kaya kung magtatanong kayo, ano ba yung gagamitin natin to be effective fishers of men, we really need to use the gospel of the kingdom of God. Because this is what Jesus provided. This is what Jesus is carrying
when He go down or went on earth. Nung siya ay napunta dito sa mundo, yun yung dala-dala niya. The kingdom of God. And that is the way, that is the thing that we're gonna use to capture all species of men. Now, ano pa yung bagay na ikatatakot mo kung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na kahit yung kamatayan, wala nang kapangyarihan against Him? Kung wala nang kapangyarihan yung kamatayan against Him, wala na rin kapangyarihan yung kamatayan against you. Naniniwala ba kayo doon? Do you believe, nung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, na yung kamatayan ay wala nang kahit anong sting or kahit anong kamandag against Him? Do you believe that also applies to you? Yes, it applies to all of us. Alam niyo mga kapatid, kung hindi niyo pa naunawaan kung gaano katindi yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, sinabi dyan, Christ gave death a taste of its own medicine. Pinalasap niya sa kamatayan kung ano yung pinalalasap ng kamatayan sa atin. He gave death. Yung kamatayan, binigyan niya ng kamatayan. Sino sa inyo kayang gumawa nun? Sino sa atin ang kayang gumawa nun? Wala. Ang ating Panginoong Hesukristo lang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, huwag tayo maging kagaya ng mga Saduseo. Bagkus, mga kapatid, isipin natin, kailangan nating manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay namatay at muling nabuhay. Otherwise, anong sabi dyan? Pag hindi ka nanampalataya sa Kanya, walang katapusang kamatayan dahil sa kasalanan yung daranasin mo. Pero kapag nanampalataya ka sa Kanya, katapusan ng kamatayan at kasalanan yung makukuha mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God is reinstating all of us. God is reminding all of us that His resurrection really should give us that hope. And it really helps us to grow our faith. Kasi kung hindi siya nabuhay magmuli after niyang mamatay, anong pananampalatayanan natin? Ano yung aasahan natin? Wala. Pero this time, para sa inyo na hanggang ngayon meron pa rin pagdududa, kung si Kristo ba talaga ay namatay at nabuhay, sinasabi niya sa inyo kung paano niya pinatunayan sa mga disipulo na siya yon, siya yung nakita nila, doon sa baybayin, siya yung nakasama nilang mag-almusal. Siya rin yung kasama natin as we fulfill the Great Commission. Hindi na natin kailangang matakot sa kamatayan, mga kapatid. Kagaya nga ng example ng ating Panginoon kanina, we are like angels when we resurrect. Wala nang kwenta yung kamatayan. Wala nang kwenta yung pagre-replenish of the earth. Bakit? Kasi wala nang kamatayan. So gusto lamang sabihin sa atin ng ating Panginoon, just like Peter once made this promise to God that I will never, ever leave you kahit na ikamatay ko pa, He wants that faithfulness from you. Kung paano siya ay naging tapat sa atin nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ginanap niya lahat ng mga propesiya. Gusto niya yung faithfulness na meron ka, ibigay mo sa Kanya. Sa lahat ng ginagawa mo, use it. May it be a way for the great commission of our Lord Jesus Christ to win. Na lahat ng races of man,
madadala natin sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Using that unbreakable net, the gospel of the kingdom of God, the kingdom of heaven. Mga kapatid. Sino sa inyo, marami na kayong napangakuan? Taas ang kamay. Sabi nga, napangakuan ka na, gusto mo pa to pa rin. Pero ito yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Kung mangangako ka sa Kanya, tuparin mo rin. Just like Peter. You really need to realize, tinupad na ni Kristo ang pangako niya. Ikaw, kailan mo tutuparin ang pangako mo? Sabi mo, siya yung magiging hari ng buhay mo. Siya yung Lord and Master of your life. Pero bakit sa ibang mga bagay, para pa rin tayong hindi pinaghaharian ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit sa ibang mga bagay, hirap na hirap pa rin tayong ibigay sa ating Panginoong Jesucristo? To the point na kahit siya mismo pinagdududahan natin. Dapat, mga kapatid, buong-buo yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. He is the way, the truth, and the life. Walang ibang kapamaraanan para tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan, kung hindi dahil or sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lamang. I really want to tell you that He doesn't want you only to be saved. Gusto Kanya maligtas, pero hindi Kanya gustong maligtas lang. Gusto Niya maging parte ka ng paghahari Niya dito sa mundo. At yung paghahari Niya dito sa mundo ay paghahari ng pag-ibig na nag-uumapaw ng ating Diyos Ama para kay Kristo na tayo rin ngayon ay nakakadanas o nakakadama. God loves us so much. He has proven us this. He wants all of us to be saved. But we really need to take our part. Kailangan nating kumilos para lahat ng tao mabahaginan ng gospel of the kingdom of God. Mag-partake sila sa pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon at hindi sila maging stagnant lamang. Kaya mga kapatid, we are being reminded right now, ano ba yung mga pangako natin sa Diyos? Pati ba naman sa Diyos, yung mga pangako natin, hahayaan natin mapako? Pati ba naman sa Kanya? Kaya niyo bang sikmurain yun? Isipin na natin ano ba yung mga bagay na pinangako natin sa ating Panginoon. Because He already made His end of the bargain. He already fulfilled kung ano yung mga pinangako niya. Now, ano naman yung mga pinangako natin na kailangan nating i-fulfill para sa Kanya. Sana baunin nyo ito mga kapatid. Isipin nyo, tanungin nyo yung sarili ninyo. Ano pa ba yung pwede kong magawa para sa Panginoon? Para sa Kanyang kaharian. Para may palaganap sa buong mundo yung pagmamahal na gusto niyang ipa-apply ko. Remember, we can only love the 153 if we have the one at the center of everything. Only Jesus Christ, through His Holy Spirit, will help us to do this. Purihin ang ating Panginoon mga kapatid. Tayo po tumayo. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, napakapalad natin ngayon. Kahit umuulan, alam ko marami sa inyo nagwo-worry mamaya pag-uwi. Paano kaya ako uuwi? Mauulanan ako. Siguro blessing to ng Panginoon. Baka gusto niya pa akong mag-extend. Pero glory to God, mga kapatid. Gusto ko ibahagi pa sa inyo ng mas mahaba yung mensahe ng ating Panginoon. Pero given the time,
Ah, siguro gamitin natin to reflect. Tayo po ay pumikit. Tayo yumuko sa ating Panginoon. Saliksikin natin ang ating mga puso. Alalahanin natin yung mga bagay na noon sinasabi natin na gagawin natin para sa Panginoon. Mga bagay na hanggang ngayon hindi pa natin nagagawa para sa Kanya. Pero alam nating maaaring makatulong sa Kanyang kaharian at sa paghahari niya. Minsan mga kapatid, kailangan nating balikan ano ba yung mga unfulfilled promise natin. Kasi even in the Bible, maraming beses na tayong mga tao lamang yung hindi tumutupad sa pangako. Tayo yung sumisira ng ating covenant to the Lord. Pero hanggang sa mga oras na to, alam nyo, yung Panginoon natin, patuloy siyang nagtatapat sa atin. Patuloy niyang fino-fulfill kung ano man yung pinangako niya para sa atin. Now, ano ba yung pwede natin magawa para sa Kanya? Ano ba yung mga bagay na pwede nating isuko sa Kanya? Ano ba yung mga bagay na hahayaan natin na siya yung maghari sa buhay natin? Saang aspeto ba tayo nagkukulang? Isipin natin mabuti ngayon mga kapatid. Saliksikin natin ang ating mga puso. Sabi natin naniniwala tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi natin mahal natin siya. Pero kagaya nga ni Pedro, minsan yung ating profession or confession that we love Jesus, nagiging demonstrative lamang sa pamamagitan ng salita. Pero ang gusto ng ating Panginoon, hindi lamang natin babanggitin yun dahil gusto nating tumaas yung tingin ng tao sa atin, kundi dahil yun talaga yung katotohanan sa puso natin at gusto natin masunod kung ano man yung gusto ng ating Panginoon. Sabi niya, mahalin natin yung ating kapwa. Mahalin natin lahat ng tao sa mundo. Kahit sino pa yan, kahit anong klase pa yan. Kaaway mo man yan, patawarin mo. Mission mo pa rin siya. Pamilya mo man yan, mission mo pa rin sila. Kaibigan mo yan, mission mo sila. Ano ba yung mga pangako na pwede mo sanang i-fulfill para sa Panginoon? Saan ka ba nagkukulang sa Kanya? Ano ba yung kailangan mong gawin? You just surrender everything to God and let the Holy Spirit empower you to do those things na iniisip mong hindi mo kaya. Mahirap magpatawad, you let God help you to forgive. Mahirap hindi magalit, you let God give you patience through His Holy Spirit. Mahirap magmahal ng tao, lalo na yung hindi ka mahal-mahal, you let God help you to do it. Kaya nga napaka-importante ng pag-akyat ng ating Panginoon sa langit. Sa pamamagitan noon, bumaba ang kanyang banal na spirito na siyang tutulong sa atin na gawin ang mga bagay na nais niyang gawin natin para sa kanyang kaharian. Hayaan mo na pumasok siya sa iyong puso. Hayaan mo na tulungan ka niya sa mga bagay-bagay na kailangan mong pagdesisyonan sa buhay. The problem is, hindi dahil hindi tayo nananampalataya sa Panginoon, kundi dahil patuloy nating nire-reject yung ating Panginoon. Kahit na alam natin na totoo siya, kahit alam natin na siya ay namatay para sa atin at muling nabuhay para bigyan tayo ng pag-asa at para maging ganap ang pagmamahal ng ating Diyos para sa atin. We always reject it. But this time, mga kapatid, God wants you to accept that there is nothing you can do that can make God unlove you. He really loves you. Kahit ano pang kasalanan mo, huwag kang maniwala kay Satanas.
na magiging dahilan yan para you feel shame kapag haharap ka sa Panginoon. Bagkus, dapat mong ma-realize na dahil sa kasalanan yan, mas lalo mong kailangan ng Panginoon at mas kailangan mong kanyang mayamang biyaya, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pagpapatawad. God has already made His promise for us and He already fulfilled His promise to us. To give us that hope that someday, kung anumang paghihirap ang meron ka dito sa mundo, hindi mo na mararanasan yan. Dati, malayo ka sa piling ng ating Panginoon, sa presensya niya ngayon, mararanasan mo kung paano mapuspos ng presensya ng ating Panginoon. Lord God, this afternoon, we pray that all of the people that heard your message be transformed. Not just be informed, Lord God. Alisin mo po ang mga bagay na pumipigil sa kanila, sa kanilang mga puso, Lord God, upang magampanan ang mga bagay na nais mong ipagawa sa kanila. Help them, Lord God, na kung anumang kabigatan sa kanilang mga puso ang daladala nila ngayon, mabitawan nila ito, surrender nila ito sa inyong paanan, at hayaan na kayo ang kumilos at maghari sa buhay nila. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi man kami karapat-dapat, pero patuloy mo kaming minamahal. Hindi man kami tapat sa iyo, Panginoon, pero patuloy kang nagiging tapat sa amin. Ang nararapat sa amin ay mamatay, maparusahan, pero you really gave us grace and love, Lord God. And the life na pinangako mo sa amin, isang buhay na kung saan wala na kaming ibang kakailanganin pa. Isang buhay na wala ng kapighatian. Isang buhay na wala ng kahirapan, karamdaman, Lord God, pag-aalala, kalungkutan. Kundi isang buhay na punong-puno ng pagmamahal na nagmumula sa iyo, O Panginoon. Maraming salamat po sa hapong ito. Kung paano bumubuhos ang ulan sa mga panahong ito, Panginoon, ibuhos mo rin sa aming mga puso, Lord God. Ang pagmamahal na gusto mong maranasan namin. Help us, Lord God, to learn how to love so that we can represent you every time, everywhere, and to everyone. Maraming salamat muli, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa hapong ito. Purihin ka at dakilain ka, O Panginoon at aming Hari, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.